Shalom sa inyong lahat. Tayo po'y narito sa ating paghahanda para sa ika-31 linggo sa karaniwang panahon sa Eklesiya. Tayo po'y ang daming matututunan sa ating mga pagbasang maririnig sa ating programang ito. At dito po'y maririnig natin kung paanong ang Diyos ay talaga naman nagmamahal sa kanyang mga nilikha. Ang Espiritu ng Diyos ay sumasa atin. At talagang paalalahanan tayo sa Ebanghelyo lalo na ng nanais makita si Jesus sa Zacchaeus na gumawa ng paraan para mangyari yun. At kung paano pinaunlakan siya ni Jesus, makikikain sa kanyang tahanan. At yung pagdalaw ni Jesus na yun, magkakaroon ng napakalaking resulta sa kanyang pagbabago. You know? Brothers and sisters, ngayon ibig ni Jesus na dumalaw din sa inyo sa pamamagitan ng ating programang ito. Sana talagang paunlakan natin siya. At sana magdala ito ng pagpapala sa inyo, ng pagbabago sa inyong mga buhay. At sana itong ating programa ay talagang maging pagpapala sa bawat isa sa inyo. Kung kaya, saan man kayo naroon, mga magulang, mga anak, mga kasambahay na may dinadalang hirap, lalo na ay yung aking mga kapatid na sa kaparian, mga reliyosa, katekisa, seminarista, mga diakono na naghahanda ng kanilang mga ipangangaral sa mga tao. Sana kapulutan ninyo na magagamit dito yung ating programa. Kung kaya po, sama kayo naroon sa buong mundong ito, aking bumbati sa inyo. Shalom. Word Made Flesh is glad to invite you to attend the Bible study lessons with Father June Lingad, SDB, every Tuesday at St. John Bosco Parish Church, Makati City from 7:30 until 9:30 p.m. At Quiapo Church every Wednesday from 7:30 to 9 o'clock p.m. And every second and fourth Thursday of the month at VMI School Ayala Alabang from 7:30 to 9:30 p.m. Ang Word Made Flesh ay masayang nakikibahagi at malugod na sumusuporta sa pondo ng Pinoy. Sa iyong paningin, para lamang isang butil ng buhangin na hindi halos makatikwas ng timbangan ang buong daigdig, para lamang isang patak ng hamog sa umaga sa pisngi ng lupa. Labis-labis ang iyong kapangyarihan para gawin ang anuman, ngunit mahabagin ka sa bawat kinapal. Pinatawad mo ang aming mga kasalanan at binibigyan mo kami ng panahong makapagsisi. Mahal mo ang lahat ng bagay at wala kang hinahamak sa iyong mga nilalang. Kung hindi gayon, bakit mo pa sila nilikha? Walang anumang bagay na mananatili kung hindi mo kalooban at walang makapagpapatuloy kung hindi mo nilalang. Ipinahintulot mong manatili ang bawat nilikha sapagkat bawat isa ay sa iyo. Ang lahat ng nabubuhay ay mahal mo, Panginoon. Ang walang kabuluhang pangangatwiran nila ng masasama ay ganito. Malungkot at maikli ang buhay, sabi nila sa sarili, at wala ng lunas pagdating ng wakas ng buhay ng tao. Wala na rin patay na nakababalik, pagkakataon lamang ang pagkasilang sa atin. Pagkatapos, tayo'y papanaw at parang di sinilang. Ang hininga natin ay tulad lamang ng usok, at ang isipay parang tilamsik na mula sa pintig ng puso. Dito po sa ating unang pagbasa ay narinig natin mula sa Aklat ng Karunungan, the Book of Wisdom. Ang Book of Wisdom ay isa dun sa 7 mga aklat pang karunungan, the Wisdom Books. Medyo nakaka-confuse yun, no? Ang title nito, Book of Wisdom, and it belongs to the Wisdom Books. Bakit ba Wisdom Books? Kasi sa Biblia mayroong 3 kategorya ng mga aklat, iba't ibang uri ng mga aklat. May aklat na pangkasaysayan, historical books. May aklat pangkarunungan, wisdom books, or doctrinal or sapiential books. Tapos, aklat pang-propeta, prophetic books. Yung wisdom books sa Old Testament ay 7. Nandun yung Book of Job, tapos Book of Psalms, tapos Book of Proverbs, tapos nandun yung Ecclesiastes or Kohelet, tapos yung
Canticle of Canticles or Song of Songs. Tapos yung Book of Wisdom, ito ho, the Wisdom of Solomon. Tapos the Book of Sirach or Ecclesiasticus. 7 ho sila. At ito ang ating unang pagbasa sa linggo ito ay hango nga sa Book of Wisdom, chapter 11. Ang ano sinasabi dito? Ang sabi dito ay, before you, the whole universe is as a grain from a balance, or a drop of morning dew that comes upon the earth. Ang ibig sabihin, itong kalawakang ito na, hirap na hirap tayong mapag-aralan at masuri. Ngayon pinag-aaralan to, ang dami-dami palang nandito sa ating kalawakang ito, in this universe. The earth is so small a speck in the whole universe. Ang sabi ho dito, it's just like, a grain and a balance. Para bang isang butil ng buhangin sa isang, balance na ganyan, yung timbangan. I mean, o kaya isang patak ng, ng hamog sa umaga. Wow! I mean, ganong kalawak kasi, ganong how do you say, kadakila ang Diyos kung tutuusin, hindi mo siya maihambing dito sa mga bagay-bagay na nakikita natin. At ang sabi niya dito, but you have mercy on all, Kinahabagan mo ang lahat. Bakit? Kasi kayang-kaya mong gawin ang lahat, At napapatawad mo ang mga kasalanan. Bakit? Upang sila'y makapagsisi. Francis, tingnan niyo, napaka-importante yung sinasabi dito ng Panginoon. Napakadakila ng Panginoon talaga. Kaya nga, nakapagdadalang habag siya. Pagka makita nga ho natin sa ating mga sarili yan, ang isang tao ho, na talagang malupit, yun dahil napakaliit niya. Talaga, wala siyang kaya kundi maayundahas. Well, it takes more courage, more power to control yourself. Really, ang daling magalit, ang daling magsisigaw, ang daling magwala. Ganon, kasi wala kang self-control. That's it, Pero ang Diyos ho, napakadakila niya, kaya niyang gawin ang lahat. Kaya naman nakapagpapatawad pa siya, Bakit? Para bigyan ho tayong pagkakataong, makapagsisi. That's a very beautiful thing for us to think about. Hindi lang yun. For you love all things that are. Iniibig ng Diyos ang lahat ng umiiral ng mga bagay. At wala siyang kinapuputan, and you loathe nothing that you have made. Sabi niya, kasi kung kinapuputan mo ang bagay na ito, paano mo silang gagawin? Hindi mo sila lilikhain, My brothers and sisters, ang ibig mo sabihin nito, dapat makita natin ang lahat na nasa paligid natin, pati na tayo, bilang tanda ng pag-ibig sa atin, ng Diyos. Kasi hindi niya tayo lalalangin kung hindi niya tayo iniibig. And that's a very obvious thing. I mean, at least that is, what God's Word is telling us. I hope maging positibo tayo sa pananaw natin sa buhay na ito, habang may buhay, may pag-asa. Yes, may pag-asa kasi binibigyan tayo pag-asa ng Diyos. At ang sapat ng dahilan, for example, para makapanampalataya tayo na Diyos ay talagang nagmamahal sa atin, pagka nakikita natin, pinapairal niya pa tayo. In fact, they say about little babies, a baby is God's sign that He still is hopeful about man, Kaya binibigyan niya pa ng buhay yung kasang katauhan na nakikita natin sa baby. Ang baby ho, isang tanda ng pagmamahal ng Diyos sa atin talaga. Anyway, sabi ho dito, na how could a thing remain unless you weld it? Sabi niya ganyan. Or be preserved, if you had not called it forth, yun nga tayo ho ay talaga nakasalalay sa Panginoon. Nandito tayo, dahil nga ang Diyos ay talagang kumakalinga sa atin. Tayo'y kanyang mga nilikha. Napakahalagang bagay noon na maintindihan natin ang kahibahan ng paglikha at paggawa, Do you understand the meaning of create? The difference between create and make? Sabi nila, Father, create means make from nothing. Well, that's not the most important thing, na God created us from nothing. No, that's not the most important thing. The most important thing is, ano bang ibig sabihin nung pagkatapos nating likhain ng Diyos? O ano ngayon? Friends and sisters, tingnan nyo. Yun yung inuupuan yung silya, kung nakaupo man kayo. Okay? O kaya yung hinihigaan yung kama. Okay? Sino may gawa noon? Siguro yung karpintero, sino man siya. O kung binili nyo yan sa factory, siguro nang galing yan. The point is, malamang yung gumawa niyan, hindi malang naaalala yung inuupuan yung yaan. Hindi niya alam na naandyan pala sa inyo yan, kayong bumili niyan.
Pero ganun pa man, bagamat hindi niya naaalala o hindi niya na naiisip yung ginawa niya, nandiyan pa ho yan hanggang ngayon, hindi ho ba? Nagagamit niyo pa nga eh. The point is, iba ho yun kung nilikha yaan. Anong ibig sabihin nun? Kasi ho kung nilikha, ibig sabihin, malimutan lang ng isang saglit ng lumikha dyan. Maglalaho na yun sa kawalan. It will vanish into oblivion, into nothingness. Ganun ho kaseryoso yung ibig sabihin na nilikha tayo ng Diyos. I believe in God, the Father Almighty, Creator. Hindi lang Maker, Creator. Sinasalungguhitan ho noon na nakasalalay tayo absolutely sa Diyos. Francisor, yun ang isang dahilan kung bakit nagpapasalamat tayo sa Kanya. Kinikilala ho natin tayo Kanyang mga nilalang. Nakasalalay tayo sa Kanyang tahasan, absolutely. Kung malimutan niya tayo, maglalaho tayo. Salamat sa Diyos, hindi ganoon. You spare all things because they are yours. Ang ganda-ganda ho nung huling talata nito, no? You spare all things because they are yours. In verse 26, O Lord and lover of souls. Yun ho yun eh. At binigay niya ho sa atin ang kanyang imperishable spirit. Brothers and sisters, ang Espiritu Santo ng Diyos ay sumasa atin, kaya umiiral tayo. Meron tayong hininga. Yung hiningang yung spirit, ay nagpapalala sa atin, ang Diyos ay tumatahan sa atin. Nagpapasalamat po tayo sa Kristo. Come join us in praising and thanking God for His love and mercy. Word Made Flesh invites you to a prayer meeting every fourth Friday of the month at the Chapel of the Blessed Eucharist at the back of the main church of St. John Bosco Parish, Pasay Road, Makati City from 7 o'clock to 9 o'clock p.m. For details, please contact Tess de Maculangan at 0918-929-0984 or 892-1858. Lagi namin kayong isinasama sa aming mga dalangin sa Diyos na naway maging karapat-dapat kayo sa pagkatawag niya sa inyo at ipagkaloob nawa niya sa inyo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ang lahat ng mabuti ninyong hangarin at lubusin ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya. Kung magkagayon, mabibigyan ninyo ng karangalan ang pangalan ng ating Panginoong Hesus, at kayo naman ay bibigyan din ng karangalan ayon sa kagandahang loob ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Tungkol naman sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa pagtitipon niya sa atin, ipinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, na huwag kayong magugulat agad o mababahala sa balitang dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin nilang ito'y hula o pahayag o kaya'y sulat na galing sa amin. Ito pong ating ikalawang pagbasa ay hango sa pinakaantigong kasulatan ho sa Bagong Tipan, the second letter of St. Paul to the Thessalonians. Sabi ko nga ho, itong pinakaantigo kasi isinulat ho ito about the year 50, nauna ho ito sa mga ebanghelyo kung tutusin. The first two letters St. Paul to the Thessalonians. Ano sinasabi niya dito? Ang ganda-ganda ho. Sabi niya ako'y laging nananalangin para sa inyo. I always pray for you. Bakit? Upang ang ating Diyos ay gawin kayong karapat-dapat. Karapat-dapat sa ano? Sa kanyang pagkakatawag sa inyo. Brothers and sisters, tandaan ho natin, bilang mga Kristiyano, kausap po kasi dito ni San Pablo, yung mga Kristiyano niya doon sa Thessalonica, sa may bandang Greece ho, sa Asia Minor. Ito hong mga Kristiyano niyang ito, pinapaalala ni San Pablo sa kanya, sila'y tinawag ng Diyos. They were called. At pinagdarasan niya nga maging worthy sila, maging karapat-dapat sila sa pagkakatawag nila bilang mga anak ng Diyos, kung tutuusin, sa binyag ho. At tandaan ho natin ito, sinasabing ito ni San Pablo, ay hindi lang ho para sa mga tiga Thessalonica. Ito'y salita ng Diyos para sa atin.
In fact, pagkatapos ng pagbasa nito, sasabihin ng nagbabasa nito sa misa natin, this is the word of the Lord. Thanks be to God. This is the word of the Lord to you. Kaya nagpapasalamat tayo, you know. And so, eto, bakit siya pinagdarasal, you know, itong mga Kristiyanong niyang ito na maging tapat, maging karapat-dapat sa kanilang pagkatawag, you know. Sabi niya, pinagdarasal niya sila para dalhin din ng Diyos itong pagkakatawag nilang ito to fulfillment in every good purpose and every effort of faith. Francisco, tingnan, yung pagkakatawag natin bilang mga Kristiyano ay dapat talaga magbunga, you know. Talagang meron dapat mangyari ng konkreto sa ating pamumuhay. I hope you understand that. It's not just, you know, dekorasyon sa ating buhay. Hindi ho. Tayo tinawag ng Diyos at sana dalhin ito ng Diyos to its fulfillment. Paano nga yun? Yung mga ginagawa natin, yung mga balakin natin, yung mga gagawin natin, mga pagsisikap na dahil nananampalataya tayo, sana talagang dalhin ng Diyos yun sa kanyang kaganapan, matupad na walion. Bakit? Upang ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo ay maluwalhati. Sa pamamagitan natin, makita ng madla si Jesus na gumagawa ng kabutihan sa pamamagitan natin at purihin tuloy siya, you know. And you in Him. At tayo rin purihin ng Diyos sa Kanya. You know? In accord with the grace of our God and the Lord Jesus Christ. Yung kasi ang dapat ibunga ng biyaya ng Diyos na nasa atin. Yung biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Francisco, tingnan nyo, meron ho palang responsibilidad tayo. Bilang mga Kristiyano, dapat tayo talagang gumagawa ng kabutihan. May ibubunga ho yung maganda. Nagagawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa, napuri ang Diyos, napuri din tayo ng Panginoong Diyos. You know? And so, ang sabi niya, tungkol naman doon sa muling pagdating ng Panginoon. This is a very beautiful topic, the coming of the Lord Jesus. You know? And our assembling with Him. Okay? Francis, tungkol dito sa bagay na ito. Oo, alam natin, muling magbabalik, paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Hindi ba yun ang ating pinapahid sa ating pananampalataya? Alam natin, babalik at babalik siya. Kailan? Hindi natin alam. You know? Kung kailan nga, dapat nagmamasid tayo. Kasi darating siya, ano nga sabi sa atin ng Panginoon? Na parang magnanakaw. Alam natin, ang magnanakaw ng sorpresa, hindi naman gumagawa ng appointment. You know? And so, yun nga, dapat talagang naghahanda tayo doon sa pagdating na yun ng Panginoon. Pero hindi tayo dapat magagambala, not to be shaken out of your minds, you know, or to be alarmed. Brothers and sisters, tingnan nyo, hindi tayo dapat na nagugulantang na ganoon, you know, kasi may nagsabi nito, may nagsabi noon, sabi daw, teka muna, you know. Kung minsan ho, ang daming nananamantala dito sa bagay na ito. I still remember, isang beses, ang dami ho nagpapabless ng mga candles. Hindi naman Candelaria, hindi naman sa 2nd of February, nasa September na tayo o October, nagpapabless ng mga, ang gulat ko, bakit? Ang darag saan? Yung pala, sabi daw, kasi malapit na dumating ang wakas, you know? Kasi magdidilim, yung pala nagtaka na, yung nag-produce ng kandila. Grabe, you know? Yun nga ho, ang dami-dami mga ganoon. Wag ho tayo magulantang, wag tayo ma-shaken out of our minds, you know? Hindi ho dapat yun. Dapat talagang nagsisikap tayo mamuhay ng nararapat sa Panginoon. At huwag tayong masyadong matakot. Hindi do takot. Dapat ho talagang naghihintay tayo sa Panginoon ng maluwalhati at mapayapang namumuhay at sinasabuhay ang ating pananampalataya. Yun ang magiging kaluwalhatian ng Panginoon at tayo rin. Shalom to you all. This is Father June Lingad, the Salesian of Don Bosco here at Word Made Flesh. I'm very happy to share with you the fact that God has seen us through 3 years in this programming. And if you feel you have been blessed in one way or another, do help us continue this program. Support us financially. And if you want to do that, please know that our Word Made Flesh Foundation Incorporated account in the Bank of Philippine Islands, current account, is numbered 0011-165362. Our dollar account, FCDU, account number 0014151206, with a SWIFT address as BOPIPHMM.
In that way, you are partnering with God's Word, with the Word made flesh, and we will be able to really and truthfully say at the end of our program, through you, God has brought this program about. This program is brought to you by God, the Word made flesh. Indeed, God is our sponsor, and that's very beautiful. And so I like to thank you on behalf of the Word Made Flesh Foundation Incorporated. Anywhere you are, shalom to you all. Sumainyo ang Panginoon. Magandang balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. At doon may isang mayamang puno ng mga publikano na nanganganlang Zakeo. At pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya'y napakapandak, at dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. Kaya't patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus na magdaraan doon. Pagdating ni Jesus sa dakong iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Zakeo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, wika nila. Tumayo si Zakeo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako'y may nadayang sinuman, 4 na ibayo ang isa sa uli ko sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtas ay dumating ngayon sa sambahayang ito. Lipi rin ni Abraham ang taong ito, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Ito mga kapatid, magandang balita ng ating kaligtasan. Mga kapatid, tingnan nyo itong tagpong ito na palagay ko maraming nakakaalam na nito, ang istorya ho ni Zakeo. Ano ba nangyari? Alam niyo, pagka nagpunta kayo dun sa Jericho ho, sa Israel, nasa Palestinian territory na ho ito, no? Ang isang lugar na pupuntahan niyo dito o dinadala yung mga pilgrims ay yung isang napakalaking puno, you know? Tapos may larawan pa nga doon nung tagpo ng ng sinasalaysay nitong ating Ebanghelyo chapter 19 ni Lucas, you know? Kung paanong dumaan doon si Jesus at nandoon yung puno, you know, na overarching, for example, the street, you know, na sangayon sa istorya, yun daw yung puno na inakyatan ni Zakeo kasi daraan doon si Jesus sa ibaba. At nung nandoon na sa ibaba si Jesus, tumingala si Jesus, nakita si Zakeo doon. Siguro, Francis, ewan ko lang, nakita niyo na ba si Jesus sa nakangiti o tumatawa? You know? Siguro isang tagpo ito. Can you imagine? I mean, you know, nandun yung tao sa hindi naman siya matching, you know? Hindi naman siya chonggo, nandun siya sa itaas na. Kaya siguro, you know, it must have been a lot of laughter pagka inisip-isip niyon. Yes. Sino to sa kayong ito? A chief tax collector. Francisers, tandaan ho natin yung chief tax collector, ang istorya hong ganyan. Yun Israel, tandaan nyo ho, ay sakop ng Roma. Yun Israel, dahil nasasakupan siya ng Roma, kinakailangan magbayad ng tributo ng mga buwis, taxes. O sino ang mangungulekta ng tax? Brothers and sisters, sa Roma, magkakaroon sila ng bidding. Yung mga malalaking mga pamilya doon, you know, magpapaligsahan sila kung sino pinakamataas ang ibibigay sa kaban ng Roma, you know. Sabihin natin may isang pamilya na nanalo, you know, ng bidding na iyon. Yun hong pamilyang iyon, hindi naman sila mangungulekta ng buwis doon sa Israel, natural. Aarkila sila ng mga tao, uupa sila ng mga tao na magtatrabaho para sa kanila. At yung mga taong uupahan nila doon, uupa din yun ng mga taong magtatrabaho para sa kanila.
Yun ang mga inupahan ng taga-Roma doon sa Israel ng mga Hudyo na uupa ng iba, yun ho yung mga chief tax collectors. Isa na ho doon si Zacchaeus. Ibig sabihin yan, mayaman ho itong taong ito. At alam nyo, yung mga tax collectors ho, chief o hindi chief, ay talagang kinamumuhian ng mga Israelita, ng mga Hudyo. Bakit? Una sa lahat, nagipagsabuatan sila sa mga nanlulupig sa kanila. Ikalawa, ang lupit ho ng mga ito. Kasi ho, kung mangikil sila ng mga buwis, ay nako, gano'n na lang. At walang kaangal-angal yung mga tao. Bakit? Nasa likuran ho ng mga ito ang sundalo ng Roma. Can you imagine? Wala silang kapalag-palag doon. And so, anong nangyayari niyan? Ito ho si Zacchaeus, talaga namang isang chief tax collector. As ang sabi nga sa atin dito, siya'y mayaman. Kasi ho, talagang yayaman ka doon pagka ganun. The point is, ibig niyang makita si Jesus. Brothers and sisters, look at that. Sa verse 3 ho, he wanted to see Jesus. He wanted to see Jesus. Kung kaya nga, dahil medyo padak siya, okay, ay nako, hindi niya makikita yung si Jesus kasi ang dami-daming taong dumudumog kay Jesus. Can you imagine? Kung kaya anong ginawa niya? Nauna na hong tumakbo doon sa harapan, tapos alam niya dadaan si Jesus sa ilalim ng punong sikomorong yun, ayun, umakyat siya doon. Hindi niya inaasahan si Jesus pala titingala sa kanya at sasabihin, "Uy, Zacchaeus, dalihan mo, bumaba ka dito. Bakit? Kailangan ako mananghalian sa inyong lugar." Can you imagine? He did not expect that, nandun lang siya para makita kung anong itsura ni Jesus na yun, kasi malamang narinig niya na itong Jesus na ito na pinag-uusapan na ang galing-galing daw niya na, ang gaang-gaang na kanya pagkikitungo lalo na sa mga makasalanan ng matan. Siguro maasa rin siya. Ewan ko kung ano inaasahan niya, pero siguro malamang hindi niya inaasahan itong mangyayari sa kanyang ito na gusto siyang maging kasama ni Jesus sa pagkain. Kung kaya anong ginawa niya, he came down quickly. Sa verse 6, he came down quickly and then received him with joy. Brothers and sisters, tingnan nyo, napakaganda ho nitong iniistorya sa ating ito, na itong si Zacchaeus talaga naman tuwang-tuwa. Pero nung nakita ng lahat yun, na gano'n nangyari, na si Jesus na ito ay nakituluyan doon sa tax collectors. Tandaan nyo, yung mga tax collectors, tinuturing ng mga Israelita, lalo ng mga relihiyoso, mga Hudyo, na sinners. Sinners. O kaya nga, hindi nila maintindihan kung bakit si Jesus na napakabuting tao, isang propeta ng Diyos, nakikisalamuha, nakikahalubilo sa mga ganon. He has gone to stay in the house of a sinner. Medyo alak yung puna nun, kung tutuusin. Ito naman si Zacchaeus ho, sa verse 8, ang sabi sa atin dito, naku, naririnig ni Zacchaeus yung sinasabi, kasi siguro malakas yung pag-uusap niya, daming nasasabi nun, tingnan mo, sinner, alam niya naman, ang turing sa kanya, sinner, kung kaya, anong ginawa niya? Nung nandun na sa bahay niya si Jesus, tingnan niyo kung anong sabi niya kay Jesus. Tingnan niyo ho, yung kalahati ng aking kayamanan, Panginoon, ibibigay ko ito sa mga dukha. Wow! Ano nangyari din sa taong ito? Uy, mayaman ho siya, ha? Ayun ang sabi sa atin, he was a wealthy man. Pero ang sabi niya, kalahati ng kayamanan ko ngayon, bibigay ko na sa mga dukha. Kung meron akong nadaya, sabi niya ganyan, makaapat ko siyang babayaran. Francis, teka muna, hindi ho kailangang 4 na beses. Kung meron kang dinaya, bayaran mo yung dinaya mo. Kung 100 pesos yon, bigyan mo siya ng 100 pesos. Pero kung talagang sapilitan yung pandaraya mong yun, dapat 2 beses mong yung bayad mo sa kanya, 200 pesos. Eto ho, hindi. Sabi niya, kahit na sino man dinaya ako, kung minadaya ako, babayaran ko maka-4 na ulit. Brothers and sisters, napansin niyo ba yun? Tingnan niyo kung ano nangyayari sa kanya. Dahil dumating si Jesus doon sa kanyang bahay. Talaga ho yung pagbabago niya, gano'n na lang. Hindi mo inaasahan yun. Kung kaya naman, ano sabi ni Jesus sa verse 9? Ang sabi niya, today, salvation has come to this house. Sa araw na ito, dumatal sa bahay na ito ang kaligtasan. Bakit? Ito ring taong ito ay kaapu-apuhan ni Abraham. Si Abraham ho, ang taong puspos ng pananampalataya. He is the picture of faith. This Abraham, if you will remember,
kaisa-isang anak niya, pinangako sa kanya ng Diyos, mas marami pang iyong magiging supling kaysa sa mga bituin sa kalangitan, kaysa sa mga buhangin sa dalampasigan, iisa pa lang anak niya, pinapaalay na, sasakripisyo na sa Diyos. Bagamat talagang salungat sa pag-iisip ni Abraham, hindi niya maintindihan kung anong klaseng utos yun sa kabila ng pangako ng Diyos. Ayun, susundin niya pa rin ang Diyos. Kuya, napatunayan ni Abraham yung kanyang katapatan sa Diyos, yung kanyang pananampalataya. At ang sinasabi ni Jesus, itong taong itong si Zaccheo, naturing ng lahat makasalanan, tingnan nyo, ito rin ay talagang descendant of Abraham. Ibig sabihin, mana kay Abraham to, meron siyang pananampalataya. Tapos ang sabi ni Jesus sa dulo, the Son of Man, ang anak ng tao, sa mga tuwid ang Mesias, ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga nawala. Friends and sisters, napakaganda ho nitong sinasabi sa atin dito. Tingnan nyo, dapat tanong natin sa ating mga sarili, tulad ba tayo ni Zaccheo? Hindi ho sa kasamaan, hindi yun ang ibig sabihin. Tulad ba tayo ni Zaccheo na nagnanais makita si Jesus? Ewan ko kung nagnanais tayo makita si Jesus. Palagay ko, from the fact na sinusubaybayan niya itong ating harisay palatuntunan ito, isang tanda ito na nagnanais din kayong makita si Jesus somehow. Makilala si Jesus, mas maunawaan ang turo ni Jesus. And that's very beautiful, And so, yun ang isang tanong na dapat nating tanong sa ating sarili. Talaga bang nagnanais tayong lumago, sa pagkakaunawa natin kay Jesus? Yung makita si Jesus, ibig sabihin, maunawaan siya, mas malapit ang makilala siya. Yun ba ang pagnanais natin talaga? At kung nagnanais tayong talagang makilala si Jesus, makatagpo si Jesus, ang dapat tayong gawin, ang dapat nating gawin at lahat na magagawa natin. Tingnan nyo si Zaccheo, naging katawa-tawa siya, Pero who cares? Para sa kanya, who cares? Ang gusto ko talaga makatagpo si Jesus. Tayo ba ganon sa pagnanais natin makatagpo si Jesus? May ginagawa ho ba tayo? Kasi pwede kang magnais makilala si Jesus, maintindihan ng Biblia, talagang, kung hindi ka naman nagbabasa ng Biblia, hindi ka naman umaattend ng Bible study, hindi ka naman namumuhunan ng panahon mo at ng lakas mo para matupad yung ninanais, that's an empty desire. It's useless. Tignan niyo itong ginawa ni Zaccheo, isang magandang halimbawa ito sa atin. Talagang ginawa niya yung kahit nakatawa-tawa sa harapan ng mga tao, pero yun ang kailangan niyang gawin. At tingnan niyo kung paano siyang ginantimpalaan ng Panginoon. It was beyond his wildest dreams. Hindi lang niya nakita si Jesus. Naging panauhin niya pa nga sa kanyang bahay. Can you imagine that? Dinalaw ni Jesus yung kanyang bahay. Hindi yung maraming dinalaw ni Jesus na bahay. Ilan ho yung ini-istorya sa atin sa banal na kasulatan na mga bahay na tinuluyan niya. For example, alam natin, madalas siyang nandun sa mga sa mga kaibigan niya, si Lazaro, Maria at Marta, nandun ho siya sa isang bahay nung si Simon, something like that. Yung Simon na Pariseo ho. Tapos, ewan ko, nandito siya sa bahay ng biyanan ni San Pedro, something like that. Ito ho, hindi mo inaasahan. Hindi inaasahan ni Zaccheo itong mangyayari sa kanya. Pero tingnan niyo ho, nangyari. Ang Diyos ho naggagantimpala sa atin. Hindi natin matatagpuan si Jesus, hindi natin siya makikita kung hindi mo na tayo hinanap ni Jesus. That's the fact. God always initiates everything. Even our desire to know, to come to see Jesus, it's itself a grace. Francis, sana maintindihan natin yun. Kung nagnanais tayo makita si Jesus, gawin ho natin ang dapat natin gawin para mangyari on. Kahit na kung minsan mahirap-hirap, never mind. Kung minsan siguro tutuyain tayo ng mga tao, siguro sasabihin na, you're wasting your time. We could be whiling away our time, in a disco, in a happy hour or something like that, in gimmick and whatnot. Why spend time in a Bible study? Come on, something like that. I mean, you can have those guys saying that. Pero sana, kung gusto natin talaga makilala si Jesus, makita si Jesus, makasalamuha siya, gawin natin, dapat natin gawin. Not an empty dream, not an empty desire. Tapos, tingnan nyo, ang maganda ho nito, nung nagpunta si Jesus sa kanyang bahay, tingnan nyo yung resulta. Talagang itong makasalanang ito, kaya ko siya yumaman siguro dahil sa
Ganun ho eh. Yung mga tax collectors ho doon talagang nagpapayaman sila eh. Walang limit yung kanilang pwedeng yung kanilang pagbubuwis ho, yung paniningil na nilang buwis, walang limit yun. Ganun ho yun doon eh. Kaya yumaman siya. Pero tignan nyo kung anong kanyang magiging pagsisisi. Tanda ng kanyang pagsisisi, kalahati ng kanyang kayamanan, ibibigay niya sa mga dukha. Brothers and sisters, sana tandaan natin yun, ha? Yung pagsisisi ho natin, dapat konkreto. Hindi lang puro feelings, you know? Hindi ho. Dapat action ho yun. Kasi, ibig sabihin ng pagsisisi, please understand this, from the point of view of the Gospels, ang pagsisisi ho, ang ibig sabihin, ang salitang Griego doon ay metanoia. Metanoia. Meta, ibig sabihin beyond, noia means mind. Beyond one's mind. Ibig sabihin sa inyong pag-iisip, umabot ka na sa duluduluhan, wala ka nang pupuntahan, babalik ka na. Yung pagbabalik loob ho yung ibig sabihin nun. In fact, in the Hebrew, it is shub. Shub, ibig sabihin, turn around. You know? Turn around. Exactly. Ang pagsisisi ho, ibig sabihin, papalitan mo na yung isipan mo. Kung dati-dati, ganit na ganit ka, talagang magpagkamkam ka, you know, mapag-angkin ka, talaga namang napakaswapang mo, something like that. Talagang sarili mo lang inaatupag mo. Ang pagsisisi ho, ibig sabihin, papalitan mo yung pag-iisip na yon. Ngayon, magiging mapag-isip ka para sa kapwa mo, sa altruistic ka, talagang isipin mo yung iba, yung ano magagawa mo sa kanila, hindi pagabig, kundi, dapat mapagbigay ka. Yun ang mangyayari dito. Tingnan nyo, nagpalit siya ng isipan niya, you know? Kalahati ng kanyang kayamanan para sa mga dukha. Yun ho, dapat maging tanda na pagsisisi natin. Francisers, importante ho yun. Kung nagsisisi ka talaga, kung may nagawa kang kasalanan, dapat pakita mo yon sa mabubuting gawa. Kanino? Lalo na sa mga dukha. Sa mga dukha ho. You know? Importante ho yun. Tanda ng pagsisisi natin, dapat papakita natin yun sa pamamagitan ng pagkalinga natin sa mga dukha. Napaka-importante yun. Pinapahalagan ho ng Diyos yun. Hindi yung magbibigay ka sa hindi na nangangailangan. Come on, you know? Ang bigyan mo yung nangangailangan. Yun ang sabi dito. Brothers and sisters, dapat binabasa natin ang salita ng Diyos at natututo tayo dito. Tignan nyo kung ano sabi niya, ibibigay ko ito sa mga dukha, sa mga pulubi, sa mga mahihirap. Yun ho yun. And tanda ho yun ang pagbabalik loob niya sa Diyos. Yung kanyang pagpapalitang isipan. Tingnan nyo, kung naging mapagkabig siya dati, ngayon magbibigay na siya. Hindi lang yun. He would become so generous. Sabi niya, makaapat kong susuklian. Kung sino man ang aking nadaya, makaapat kong susuklian. That is over and above what is due. Yun nga ho, hindi na batas ang iniisip mo dito. Generosity na ho ito. It is love. Love, what is the measure of love? Natural, to love without measure. That's it. Hindi na kalkuladong. Hindi love yun eh. You know? Ang parents natin, hindi ganun. Hindi nagkakalkula. Because they love us. And, you know, hindi dahil may bibigay tayo sa kanila. Hindi. Lately mo pa, minahal ka na ng mga magulang mo eh. Yun nga, walang hangganan yun. You know? Kung, lalo ng baby pa tayo, naku, hindi na sila tutulog. You know? Kasi iyak tayo ng iyak, basa kasi tayo, papalit ang palampin. I mean, napupuyat sila. Pero they don't mind. Because they love. They don't measure. You know? Dapat, iiyak ka lang ang ganitong oras. Otherwise, wala na. Hindi ganun, you know. I mean, brothers and sisters, tingnan nyo yun. To love without measure. That's the measure of love. Anyway, the point is, napakahalaga hong maintindihan natin to na pagka nagsisisi tayo, dahil inaamin natin mga makasalanan tayo, dapat to pakita natin yun sa pagbabago ng ating isipan. Lalo na nga pagbibigay sa mga dukha. Tapos talagang magsisikap tayo maging mapagmahal, talagang very generous. Ang sabi dito ni Jesus, tingnan nyo, sa araw na ito, dumating sa bahay na ito ang kaligtasan. Oy, brothers and sisters, napansin nyo ba yun? That's literally true. You know? Bakit? Dumating si Jesus. Ano ba ibig sabihin ng Jesus? Yehoshua. You know? Yehoshua, Joshua, Josue, Jesus. Ang ibig sabihin ng Yehoshua, si Yahweh ay nagliligtas. Talaga, dumating ang kaligtasan. Si Jesus yun eh. Dumating ang kaligtasan sa bahay niya nung araw na yun. Brothers and sisters, sana ho, sa ating mga buhay, ngayon ho, sana dumating ang kaligtasan sa atin. Paano? Kung hindi natin titigasan ang ating mga puso. You know? Brothers and sisters, nandun ho sa Psalm 95 yun. You know?
verse 8. Do not harden your hearts if today you hear His voice. You know? Uulitin ho yun, for example, sa Hebrews chapter 3 verse 8, verse 15, chapter 4 verse 7. You know, ulit-ulit ho yun. Huwag nating tigasan ang ating mga puso. You know? Dinggin natin ang Panginoon. You know? Do not harden your heart, but hear the voice of the Lord today. Friends and sisters, tingnan nyo pwede hong itong ating pagsubaybay na ito sa Word Made Flesh ngayon, maging araw ng kaligtasan para sa atin. Ibig hong dumating ni Jesus sa ating mga tahanan. Really, it is it. Tingnan nyo, by the way, nangyayari ho yun ngayon. Dumarating ho sa inyong tahanan si Jesus sa magitan ng television ninyo, ng inyong radyo, sa magitan ho ito ng programang ito. Dumarating ho sa inyo si Jesus. Tingnan nyo, ang ganda ng salita ng Diyos eh. Nagkakatotoo ho yun even now. Even now, you know? Si Jesus ho hindi lang nasa simbahan. Si Jesus ho dumadating sa tahanan ninyo. What a glorious thing. Sana ho pinapaunlakan natin siya. You know? Tulad ng pagpapaunlak sa kanya ni Zaccheo, you know? Nagkaroon ng bunga yung pagdating ni Jesus sa tahanang iyon. Talaga nagbago sila ng isipan. Sana din ho kayo sa inyong pagsubaybay ngayon sa Word Made Flesh. Sana magkaroon ng pagbabago sa inyo. Yung isipan ninyo, baka Diyos na, isa-iban talaga, you know? Na gusto niyong tumulong ngayon sa mga dukha, sa mga mahihirap. Isa kong resolution dapat natin yun. Sa ganung paraan, itong pagdating ni Jesus sa inyong mga tahanan, ngayon ho, you know, ay talaga nagbubunga. Kasi ho, dumarating si Jesus, sabi niya nga, upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. Tayo ho yung mga nawawala dahil sa ating pagkakasalan, naligaw tayo ng landas. We were lost. We lost our way. Pero thanks be to Jesus, you know, hinanap niya ho tayo, tatatagpuan niya tayo ngayon. Sana pagbigyan natin siya. Word Made Flesh, through its Biblical Formation Institute, is glad to invite you to a Bible seminar entitled Development of Faith in the Gospel of John on November 17, 2007 from 8:30 a.m. to 6 o'clock p.m. Registration fee is 1,500 pesos, inclusive of seminar materials, lunch, and snacks at the Ruzen Hall, St. John Bosco Parish, Chino Rosas Avenue, 1200, former Pasay Road, Makati City. For further inquiries, please contact Nix Castro at 0917-629-1851 or 527-3952 or Tess Di Maculangan at 0918-929-0984 or 892-1858. Hurry! Reserve your places. Make your reservations on or before October 31, 2007. First come, first served. Father June, ba't may nagpapapako sa krus pag Holy Week? Hi, Belle. Thank you very much sa iyong tanong. Bakit may nagpapako sa krus pag Holy Week? That's true, no? Lalo na sa Pampanga, hindi ba? May lugar na ganun. The point is, sinasabi nila dahil ito'y panata nila. Ibig sabihin, a solemn promise to God. Okay? Siguro, sa puntong yun, parang hindi naman masama you know? Hindi masama. Kaya lang nakikita nyo ba kung ano nangyayari? Dinudumog yun with all, coverage ng media, and hindi lang national media, even foreign media, ang mga tourists and whatnot. Sa makatuwid, nagiging palabas. Ang sabi ni Jesus, yung mga pagpapakasakit natin, in chapter 6 of Matthew, dapat panloob, lingid sa paningin ng madla. Kasi pagka ganon, talagang palabas lang yun, napala na natin ang pagpapala ng mga tao. Wala na tayong pwede pang, asahan mula sa Diyos. Ewan ko kung anong gusto nilang pagpapala. Pagpapala mula sa Diyos o sa mga tao. Pinalakpakan na sila, something like that.
wala nang pagpapala sa Diyos yun. Kung kaya malungkot. By the way, hindi sinasang-ayunan nyo ng church. Okay? Dinidiscourage yun sa makatuwid. Kasi hindi dapat palabas yun. Sayang. Pagka ganun, sayang. Of course, hindi mo kailangan yung, papako ka sa krus. By the way, ang laki ng kaibahan nun, ha? Nung pinako sa krus si Jesus, dito siya pinako, At yung pakong ginamit doon, hindi sterilized. Okay? I mean, talagang mamamatay si Jesus doon dahil sa tetanus most probably. Pero yung ginagamit dito talagang, very sterilized and whatnot. They're very careful, na hindi matetano yung tao. I mean, pagka doon sa puntong yun, ewan ko kung anong gusto lang palabasin. Notice, hindi kailangan yon para pakita mo ang pananampalataya mo kay Jesus na namatay sa krus. At lalong-lalo nang hindi dapat palabas yun. Father June, masama po bang sumagot sa mga chain letters sa internet? Thank you, Camille, sa iyong tanong na ito. Masama po bang sumagot sa mga chain letters sa internet? You bet. Okay? Bakit masama? Kasi pinagpapatuloy mo pa siya. Ano ba yung chain letters, by the way? Chain letters is a form of superstition. Hindi dapat superstition ang umiiral sa ating buhay. Ang dapat umiiral sa ating buhay pananampalataya. Tunay na pananampalataya. Yung tunay na pananampalataya ng titiwala tayo sa Diyos na nagmamahal sa atin. Hindi dala ng takot. Kasi kung minsan may pananakot pa ito. Pagka hindi mo ipinasa ito, so many times and whatnot, baka may mangyayari sa iyo. Pagka pinasa mo ito, talaga naman pagpapalay. Sino may sabi nun? Wala sa Biblia yun, hoy. Hindi naman na wala sa Biblia. Kundi, katawa-tawa yun. It's not like that, Dapat ang isang Kristiyano, isang Katoliko, malayang-malaya, hindi takot ang pinapairal niya, kundi pagmamahal sa Diyos. At yung chain letters, dala yun ng mahinang pananampalataya. Hindi lang mahinang kote, nananakot pa. Alam mo, yun ang paraan ng pagpapala ng Diyos. Hindi, hoy, pwede kong pagdasalan lahat ng mga tao na pagpalain sila ng Diyos. Hindi ko kailangan itong chain letters na ito, At alam ko, pagpapalain ako ng Panginoon kung gumagawa ako ng kabutihan, hindi dahil pinasa ko ito. Come on, it is so nakaka-insulto sa pananampalataya ito at sa intelligence, And so, Camille, bago pagpapatuloy yun, siguro yung nagpadala sa iyo nun, padala mo ng letter, you should not be doing this. If you're a Christian, you should not be doing this. Ganun yun, Dapat manindigan tayo sa tama, sa pananampalataya. Word Made Flesh, through its Biblical Formation Institute, is glad to invite you to a Bible seminar entitled Development of Faith in the Gospel of John on November 17, 2007 from 8:30 a.m. to 6 o'clock p.m. Registration fee is 1,500 pesos, inclusive of seminar materials, lunch, and snacks at the Ruzen Hall, St. John Bosco Parish, Chino Rosas Avenue, 1200. Former Pasay Road, Makati City. For further inquiries, please contact Nitz Castro at 0917-629-1851 or 527-3952 or Tess de Maculangan at 0918-929-0984 or 892-1858. Hurry! Reserve your places. Make your reservations on or before October 31, 2007. First come, first served. Ang ating po mga pagbasa para sa ika-31 linggong ito sa karaniwang panahon ay talagang ang dami-daming pinaalala po sa atin. Ano po? Yung pong unang pagbasa natin mula sa Aklat ng Karunungan, pinaalala sa atin talaga na mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha. Siya ang ating tagapaglikha. Nakasalalay tayong tahas-tahasan sa Kanya. At salamat sa Diyos, binigay niya sa atin ang kanyang Espiritu. His imperishable Spirit, His Holy Spirit na nagpapairal sa atin. Na talagang nagpapakita ang Diyos ay umaasa sa atin.
No? Habang may hininga, may pag-asa, hindi ba? At yung hiningang yun ay galing sa hininga ng Diyos, the Spirit of God. Tapos yung ikalawang pagbasa natin mula sa ikalawang sulat ni San Pablo sa mga Thessalonica, sinasabi ho dito ng Apostol San Pablo, pinagdarasal niya sila. Si Father June din ho at ang samahan ng Word Made Flesh Foundation, pinagdarasal kayo mga sumusubaybay nitong ating programang ito. Totohanan ho yun. Ako ho, every morning, first thing in the morning, pinagdarasal ko lahat yung mga sumusubaybay sa palatuntunan ito. Yung mga intensyon nyo, yung pinapadala nyo sa amin o hindi nyo man napapadala sa amin, pinagdarasal ho namin yun. Lalo na ni Father June, I take that very seriously. Hinihingi ko ng panalangin yung ating mga intensyon. I ask many people to do that, mga sisters, mga cloistered nuns. Talagang pinapanalangin ko talagang kayo rin ay gawing karapat-dapat ng Diyos sa inyong pagiging mga Kristiyano. At talagang bring this vocation of yours to a powerful end, for God's greater glory. Tapos huwag tayo magambala ho. Tinuturo sa atin San Pablo dito tungkol sa mga, ewan ko, pangitain, mga balita, malapit na ang wakas and what not. Teka muna. Hindi ho natin alam kung kailan yun. Ni si Jesus, hindi niya alam yun. Kung kaya, huwag tayo magambala tungkol doon. Ang importante ho, mamuhay tayo ng matapat sa Diyos, mapagkawang gawa sa ating mga kapwa. Makikita natin, darating yung araw na yun, hindi natin inaasahan, pero handang-handa tayo. Hindi ho sa pagiging matakutin, huwag mong ganyan, tapos we become stifled and frozen. Hindi ho. Let's be very, very normal about that. God is always with us. Tapos ho, yung gospel na pinahayag ko sa inyo, ang ganda-ganda ho ng itinuturo nun, si Zacchaeus ho, isang modelo ng isang makasalanang nagbalik loob sa Diyos. Nagbalik loob sa Diyos sa isang konkretong pamamaraan. Kinanggap si Jesus sa kanyang puso, hindi lang sa kanyang tahanan, kundi sa kanyang buhay, talaga na magpalit ang kanyang isipan. Tinularan niya yung kaisipan ni Kristo, mapagbigay, mapagpatawad, matulungin. Yun ho ang ginawa niya. At mapagkalinga sa mga dukha. Yun si Jesus. Yun ang dapat mangyari sa atin. Conversion is not just a feeling. Conversion must be an action, and really flowing from the experience of God forgiving us. Tandaan natin, ibig ho ng Diyos na pumunta sa ating mga tahanan. At yun ho ang ginagawa ninyo. Can you imagine, brothers and sisters? Realize that. Sa magitan ng inyong pagsubaybay sa Word Made Flesh, be it in the TV or in the radio o kaya in the internet and whatever, napapahintulutan nyo pumasok sa inyong mga tahanan si Jesus. At sa magitan ng pagpasok nyo sa inyong tahanan, sana makapasok sa inyong mga puso, sa inyong mga pagkatao. Sana magkaroon ng bunga ito. Makikita nyo kung gaano kaginhawa ang buhay pagka nariyan si Jesus. Really, it's so beautiful to understand that. Brothers and sisters, gawin ho natin panalangin itong ating mga nagpo ang mga katotohanan ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Abba, mapagmahal namin Diyos at Ama, salamat pong marami sa mga napaalala niyo sa aming mga katuruang napakaganda para po sa kalingguhang ito. Abba, itinataas po namin sa inyo ang lahat ng mga humingi na aming panalangin, nakakuha namin ng panalangin. Lalo-lalo na ho yung mga humihiling dito sa aming palatuntunan ito ng Word Made Flesh. Sana po idampian nyo ang kanilang mga buhay ng inyong biyaya. Yung mga may sakit, sana ho'y maibsan ang kanilang dinadalang hirap. Yung pong mga nalulumbay, namimigati, nangungulila dahil sa pagpanaw ng kanilang mga minamahal, sana ho'y talagang dampian nyo silang yung awa at aliwin nyo sila. Abba, tinataas po din namin sa inyo ang lahat ng mga dinadaan ng pagsubok sa mga sandaling ito. At yung pong tumutulong sa amin, ibig pang tumulong sa amin, pagpalain nyo silang abot-abot. Amin po panalangin ito kasama ng aming nampirin alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayong masaganang ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ito po ang ating palatuntunan ng Word Made Flesh. Ano po yung nagdala sa inyo ito ng galak, ng pag-asa, ng masigit na pag-ibig sa Diyos at sa kapwa at yung pagmamahal niyo sa salita ng Diyos. Kung ganun po, sana po pagbigayan niyo sa amin. Nandiyan po yung aming cell text number, tapos yung aming Word Made Flesh email address. Sana huy magkaisa-isa tayo sa pagpupuri sa Panginoon. Hanggang po sa muli, shalom po sa inyong lahat. Magpalain kayo ng Panginoon. The 5th season VCD of the Word Made Flesh TV show is now available. For details, please contact the following numbers. NITS at 0917-629-1851
or 527-3952, or Marites at 0918-929-0984 or 892-1858. This program is brought to you by God, the Word made flesh. Indeed, God is our sponsor.